Dito na raw unti-unting ina-analyze ni Mahoraga ang isang uri ng atake na kanya natanggap at ang proseso ng adaptation ay nakokompleto sa kung gaano rin ito katagal na-analyze ang isang atake. Dadag pa, kung patuloy din daw nitong matatanggap ang kaparehong uri ng atake, ay dito na raw mas mapapabilis ang adaptation process ng Mahoraga. Ibig sabihin na ang adaptation process ni Mahoraga ay nagre-require lang pala ng time. So kahit isang beses lang pala itong makakatanggap ng isang uri ng atake, ay maa-adapt pala talaga ng Mahoraga ang isang technique. Pero mas napapabilis lang ang oras na ginugugol nito sa pag-a-adapt kapag ka ina-atake ito ng paulit-ulit ng kaparehong uri ng atake o technique. Ayon pa kay Sukuna na once na na-adapt na raw nito ang isang uri ng technique, ang analysis at pag-a-adapt nito sa naturang technique ay hindi raw basta-basta na dito na lang humihinto. Dahil patuloy pa rin daw pala itong nag-a-analisa sa mas mabuti pang paraan ng pag-a-adapt. At habang nagpapaliwanag dyan si Sukuna ay makikita na mangiyak-ngiyak na at galit na galit itong ating mga bida. Matapos niyan ay dagdag pang paliwanag ni Sukuna na ang kanya rong gusto noon ay ang isang modelo, manual o di kay blueprint sa kung papaano ibabypass ang Infinity ni Gojo. Kumbaga, inoobserbahan ni Sukuna ang pagbabypass ng Mahoraga sa Infinity na maiging inoobserbahan nito ang paraan ng pagbabypass upang kopyahin kasi ayon pa kay Sukuna na nung una ay ina-alter o iniiba daw ng Mahoraga ang essence ng sarili nitong curse energy upang i-neutralize ang silbi ng Infinity ni Gojo, which is ang bagay daw na yan ay hindi raw niya magawa-gawa o makopya-kopya kaya na may naghintay raw siya. Hinintay niya pagkakataon na madiskubre ang isa pang mas mainam para sa kanya na uri ng adaptation nitong Mahoraga sa Infinity ni Gojo na pwede niyang i-perform o kopyahin. At yun na nga, dumating ang pagkakataon na yan sa chapter 234. Nung biglang misteryosong umikot ang gulong ni Mahoraga at nagpakawala ng slashing attack na pumutol sa braso ni Gojo. Na ikinagulat ni Gojo mga kaibigan at ng iba pa nating mga bida kasi ang slashing attack ay isang hindi normal na slashing attack na nakasanayan nila kay Mahoraga. Dahil nahiwa rin ito ang gusali sa likuran ni Gojo kahit na ang nag-attempt ng slash na si Mahoraga ay nasa malayong distansya. Kaya naman dito ipiniliwanag ni Sukuna ang tungkol sa pag-ikot ng gulong noon. Ayon pa sa kanya ng pag-ikot daw na yon ay ang second adaptation para sa Infinity ni Gojo. At sa pagkakataong iyan ay di na ang Infinity ni Gojo ang tinatarget ng Mahoraga, kundi ay ini-expand na ng Mahoraga ang magiging target ng kanyang technique. To the point na ang intended target ay ang space na mismo o ang entire existence o the world itself ayon kay Sukuna. Na bago pa man daw ito nag-unleash noon ng isang slash ay ang tinatarget daw ng Mahoraga ay ang space na. Kaya aside sa naputol noon ang braso ni Gojo ay kitang-kita rin na nahati rin ng gusali sa likod. At ang paraan ng slashing attack na yan ay ang pinakamainam na paraan para kay Sukuna na i-perform ang ganitong klase ng slashing attack. At salamat kay Mahoraga na ngayon ay natutunan na ni Sukuna na hatiin na ang mismong space, thus disregarding Gojo's Infinity. Kaya sa sumunod na panel ay makikita si Sukuna na nakatayo sa harapan ng putol na katawan na si Gojo Satoru. Na wikang ang Infinity raw ni Gojo ay wala na raw silbi dahil as long as nag-i-exist daw si Gojo sa gitna ng space na kanyang kayang hatiin ay mahati at mahati raw talaga niya si Gojo. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay na nasakop ng space na kanyang kayang hatiin ay vulnerable na sa slashing attack ni Sukuna.